muna, hindi makita. Makita ang ating text. Sige, basahin na natin ating Bible. Proverbs 20 verse 7. Yan yung ating text dito sa ating backdrop. Proverbs 20 verse 7. Awainis na dito lahat ng ating mga tatay. Ang Marios couple, nasa bagong bayan. Promise na maghabol ngayong hapon, di pa nakahabol. No? And, sayang, na-miss natin Brother Rinante, na-miss natin si Mamirto, Brother Michael Magkapagal. Okay? Anyway, sa mga tatay nandito lahat sa ngayong hapon, a reminder ito sa atin. Verse 7. Proverbs 20, verse 7. Alright, verse 7, we read, "The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him." Take note the word, "the just man walketh in his integrity." And because itong taong ito, meron siyang integrity, the Bible says, his children, ang kanyang mga anak, are blessed after him. Amen? Napakaganda mga kapatid kapag ang isang tatay ay lumalakad na may integrity. Let's pray po. Panginoon, salamat Ama sa hapong ito. Thank you sa good weather na kung saan ay hindi po umulan. Salamat Panginoon na muli po nakabalik kami. Dito kami Lord upang ipagpatuloy ang aming Sunday worship service. At salamat Lord na ngayong hapon muli po ay ma-remind kami kung ano dapat ang tungkulin na dapat gampanan ng isang tatay sa kanyang pamilya. Tulungan niyo kami, Lord, magawa namin ito. Alam namin na prone kami ng failure. Kulang kami sa lakas, mahina kami. At salamat na may grace mo kayo ibigay sa amin. Ngayong hapon muli, Panginoon, kami sumasabong, bigyan niyo kami ng pag-unawa, pag-intindi po ng iyong salita. Nawa, Panginoon, after this, mahamon ang bawat isa sa amin, na pag-ibayuhin pa namin, palakasan pa namin, mapaigihin pa namin, Panginoon, ang aming papel bilang isang tatay po, Panginoon. Maraming salamat, and sana ikaw ang siyang patuloy magbigay ng concentration, focus sa bawat isa po sa amin. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Be seated. A godly and biblically father. Okay, kanina narinig natin na ang tatay ay dapat he must lead his family, he must give, he must love his family, and he must live his family. Okay, this time naman, a godly and biblically father. So pag sinabing godly, dapat biblically father. No? Mga kapatid. Na mayroon pong apat na nais pong i-share ngayong hapon para po ma-consider tayo na godly and biblically father. Sabi ko, madali lang po mga kapatid maging tatay, pero mahirap po maging dad. Okay? Iba po yung tatay, iba po yung dad. Kasi ang tatay, pwede kang mag-anak na walang relasyon. Pwede ka magkaroon ng anak na walang connection. Pwede ka magka-anak, mga kapatid, na parang normal lang. Pero iba yung naging dad. No? Kaya ngayon nga po sana hindi lang tayo tatay. Sana nga consider tayong dad sa ating mga anak. Amen? So, let's do our best. No? Mga kapatid, number one, a godly and biblically father, number one, he give quality time for his family. Amen? He give quality time for his family. Not just time, but quality time. Pag sinabi mo quality time, hindi optional. Pag sinabi quality time, kahit gaano ka ka-busy sa panghanap buhay, sinisikap mo at pina-prioritize mo na may oras, yung situate na may oras ka sa pamilya at anak. Amen. Yun ang godly and biblically father. Notice, you can give money, you can give toys, you can give material things sa iyong mga anak, but
you can give to your family and children. Listen, kaya kung ang sagot, mga kapatid, kung ang sagot para maging happy ang pamilya, kwarta, toys, material na bagay, sana wala na tayong naririnig na mga anak na may pera, mga anak na mayaman na nagkaroon ng problema. Kung ang kasagutan, pag may pera ka, okay na. Pag may material things kang ibigay sa anak mo, okay na. Matakita natin, maraming anak mayaman, miserable ang buhay. Kung yaman pinag-usapan, andyan lahat. But look at their lives, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi garanti na mabigyan mo ng pera yung anak mo, hindi garanti mabilhan mo lahat ng mga toys ng anak mo, hindi garanti na mabigyan mo ng luho ang anak mo, ay wala na. Tapos ka na sa obligasyon mo. Mga kapatid, take note, walang substitute ang quality time. Quality time is very important. Quality time is priceless. Hello. Ang hinahanap sa ating mga anak at pamilya, oras. Ang iyong oras, ang aking oras. Pag wala kang oras sa anak mo, wala problema ka. I tell you. Kahit magkasama kayo, pwede kayo magkasama sa isang kubo, pwede kayo magkasama sa isang tahanan, pero pwede ka maging stranger sa anak mo. Yes or no? Pwede. At maraming mga pamilya magtatay na parang stranger kasi hindi siya nakabigay ng koneksyon. Dapat koneksyon ang importante. Dapat maka-establish tayo ng koneksyon sa ating mga anak. Bakit disoriented ang ating mga pamilya? Bakit disoriented ang relasyon? Sapagkat walang koneksyon. Pag wala tayong koneksyon sa ating anak, anong ibig sabihin? Masusuri mo ka at mag-gauge mo bilang isang tatay na may koneksyon ka sa anak mo kapag ka ang anak mo na nag-open up sa iyo. Kapag ka walang barrier between you at sa iyong anak, kapag ka close ka sa iyong anak, that's the time na masabi mo na mayroong connection sa anak. Kapag ka ang anak takot sa iyo, kapag ka ang anak laging nagatipto sa iyo, o sumusunod lang siya dahil natakot siya sa iyo, o sumusunod siya dahil binibigyan mo siya ng reward, sa pagsunod niya sa iyo, mga kapatid, wala kang connection sa anak. Kasi ang tunay na may connection, sumusunod dahil hindi siya takot, sumusunod kahit walang reward, sumusunod siya dahil mahal ka niya. Yan ang tunay na godly and biblically found. Pag nagsunod niya dahil i-treat mo, sige, pag di ka magsunod, huwag kang mag-asa, bigyan kita ng baon ngayong weekend. Pag ganun ang klase sa ating pamamaraan, wala kang connection na tatay. Importante mga tatay, meron tayong connection sa ating anak. Ang connection, di mo kailangan paluin. Ang connection, di ka kailangan magsigaw. Ang connection, di mo kailangan na i-treat ang isang anak para magsunod siya. Di ka na kailangan sumigaw. Although, minsan siklet, masisigawan mo yan na, para makuha mo yung attention. Pero not necessarily. Na ganun dapat ang ating attention, hindi all the time na pasigaw tayo para makuha natin ang kanilang attention. Alam niyo, ang tunay natin sa kahit atin na titigan ng ating anak, may mensahe na silang nakukuha sa atin. Mga tatay, kumusta? Nag-establish ko tayo ng connection sa ating mga anak. Baka lumalaki sila, pero lumalayo sila. Habang lumalaki sila, lumalayo ang kanilang damdamin sa atin. Sapagkat ang ating treatment sa kanila ay parang hindi anak. Now, i-respect mo mga kapatid, baka kulang ka ng time. Baka wala ka nag-spend time sa kanila, kausapin, anak, kumusta ka? Kaya, ngayon,
Actually, dahil makinig ka dyan mga kapatid sa social media, may mga parenting na mabasa dyan. O may mga parenting ka dyan na ano. At dapat dating i-analyze. Ito si Clem, pagdating sa school, hindi pa na siya, not necessarily niya, how's your day? Hindi dapat ganun tayo ang approach mo. Kasi bored sila sa buong araw, ano sila sa lesson, ganun. Pwede mo siya tanongin, what is your most favorite favorite part of the day? Anong pinaka-paborito mo sa araw na ito? Nag-play kami. Kasi teacher na kami. O maybe yung bata minsan, hindi sumusunod, tapos, mga kapatid, nahihirapan siya, tapos pagalitan natin. So, ang best approach pala, tanungin natin, anak, saan area ka ba nahirapan? At tulungan kita. Kasi minsan, galit na tayo, ang bakal mo, ang tagal mo, we need to hurry. Ganon. So, instead ang bata, magpanik siya. Tapos, i-treatin mo siya. Ang bakal mo, tapos, i-treatin mo pa siya. So, instead na makaisip siya ng fear na ang sa kanyang mind ma-establish. Whereas kung sabihin mo sa kanya, anak, para matagalan tayo, ano bang pwede mo gawin ko? Sige, alalayan kita. Saan ka ba nahirapan? That's the best approach. Lalo na sa mga toddlers, lalo na sa mga preschoolers, lalo na mga grade 1, grade 2. Kasi ang kanilang mind, bata pa, hindi nila agad mag-process. At bawal para sa isang bata, grade 1, preschooler, na pag-isip, ang dami mo na tayo sinasabi sila, o ito, gawin mo, ito, ganito, gawin mo. Dapat isa-isa lang kasi ang mind nila, bata pa rin pa nila mag-process lahat ng instruction. Kasi tayo kasi, human nature natin na, dapat ito, dapat ganito. So mga kapatid, para mag-rample sa isip nila, dapat isang instruction muna, one step at a time. Hindi sila katulad ng isip mo na ma-process nila, 3 instruction. O sige, pagkain mo, maligo ka agad. Sunod yung medyas mo, tapos yung tumbler mo, yung papel mo, Ang dami niya, saan ba unahin mo? Take note, bata pa yan. Kung tayo galing nakakalimot na matanda na tayo, kung mas na. Hello? Kaya kailangan tayo ng knowledge of parenting. Dito magiging effective na tatay pag wala tayong knowledge. Kaya kailangan natin ng wisdom ng Panginoon. Take note, iba ang training mo. Hindi mo pwedeng i-adapt yung training mo sa panahon ngayon. Iba ng approach ngayon, Brad. Pero when it comes to biblical principle, dapat kasama, yun yung ating pinaka-foundation sa kanila. Hello, amen? Ano dapat, mga kapatid, mga tatay? Quality time. Quality time is the most important thing. Don't allow busyness to rob your time for your family. The very reason maraming mga anak, like I said, na mga delinquent, mga matawag natin mga juvenile, yung tinatawag ngayon CICL, Child in Conflict with the Law. Yun yung tawag sa kanila. Yung mga bahay, yung tawag doon, may mga shelter sa kanila. And, mga young people, huwag kayong magpakambante na kisyo minor kayo ay hindi na kayo liable sa inyong gagawin. Pagdating nyo ng age of 18, ikukulong muna kayo ngayon, nakapatay kayo ngayon, 15, 14 years old. Pero pagdating sa 18 years old, ikukulong ka na. Kasi nandun na yung age of accountability. Okay? Kaya, bago tayo gagawa ng isang bagay, ay dapat isipin muna natin. At mga tatay, tayo, Brad, tayo talaga. Malaking factor tayo kung ano ang ating mga anak. Kung ang ating mga anak kayo ito sila ngayon, Brad, lenient sila, may pinapulang tayo. Sa ating itrispag, tanungin natin ating sarili. O question natin always, di natin pwede mapasa ang ating responsibilidad bilang magulang, bilang tatay sa ibang tao. Sa atin talaga, bilang tatay, bilang head of the home. Kaya mga tatay, listen.
Ang ma-remember nila ba, pagpatay na tayo, si Papa ko, si Papa ko. Dalawa na yun. Four areas na ba na the best natin ihat ang ating mga anak. Before pagising nila, before sila umalis sa eskwelahan, pagbalik nila sa eskwelahan, at pang-apat, pag nag-iyak sila. That's the best time, ihat mo na. Ang very relaxing ba sa bata pag-ihat mo? Very seldom na, siguro in my life, dalawa lang ang bisis na feel ko, gihan ako ng tatay ko. Pero until now, mga kapatid, grabe yung feeling ko na, na-feel ko ang security, na-feel ko ang, iba ang feeling pag nahaga ng tatay. Mga tatay, remember ba, baka may moment na neighbor pa, lumaki na ba, namalayan mo ba, di mo namalayan, makinig tatay, nag-teenager na mga anak mo ba, para neighbor na nilang na-feel, at na-experience ba, nag-ihap mo sila. Maybe lumaliit pa, maybe elementary days pa, maybe the last time you have sinong anak, maybe toddler pa sila. At doon sinugad, sometimes tayo, nagalong din tayo ngayon. Don't you know yung mga anak ninyo, galong din sila, how I wish. Mahal din. Maybe sa mga pelikula lang nila nakita, maybe sa sports lang nila nakita, maybe sa mga ano lang nila mga kapatid, maybe nakita lang nila sa mga social media, but never in their lifetime, real life, naka-experience sila, nag-ihag sila personal. Don't allow the girlfriend, boyfriend ang mag-hug sa kanila. If there would be somebody that would hug your child, it should be your parents. It should be your parents. It should be you, tatay. It should be you, nanay. Kasi ma-feel nila ang comfort and security the moment you have your child. Are you listening? Amen. Time elapsed, time passes, God, di mo na mabalik. Doon ka na sa moment, how I wish I could do it again. How I wish nagawa ko yun nung maliit pa sila. God, hanggat makaya mo pa gawin mo. Di mo na mabalik ang moment na nakalipas. Time pass is time pass. Kaya ngayon, kayo mga bagong parents, Father JM, Father RR, blessing yan ba na magkaroon kayo ID? Blessing yan na maliit pong mga anak ninyo. Kaya kung may mga failure man kayo sa parents ninyo, is past. Kung may mga ano man kayo na hindi nyo na-feel at na-experience sa parents ninyo, kayo may pulungan nyo sa anak ninyo. Bawi kayo sa anak ninyo. Dito nyo i-focus na gusto ko maging good parents. Kung hindi man naging good parents, ang aking parents sa aking generation, gusto ko maging lasting memory ito sa aking mga anak sa mga. Putulin natin yung mga bad. Sa atin ngayon na Christian na tayo, sa atin ngayon na alam na tayo ng truth, dito mag-umpisa sa atin. Na-correct natin, pwede natin mag-correct at matama na maging godly parents tayo para sa atin. Godly and biblically found. The just man. Hindi tawagin na just man ang unsaved. Certainly, mga kapatid, this is name for the Christian. Believer, child of God. The just man walketh, take note, walketh in his integrity. And then, what's the reason? Because this man walks with integrity. The Bible says, his children, plural, his children are blessed after him. The just man, hindi sinasabi, the wealthy man, the popular man, the politician,
Simple. Adjustment. Question, will you be considered adjustment this afternoon? Amen? Would you be considered, if God would ask you, would you be considered adjustment? Amen. Number one, first, that must be saved. That adjustment should be saved. Number two, not only a godly and biblically father, he gave a quality time for his family. Number two, he teaches spiritual values to his family. He teaches spiritual values to his family. Proverbs, okay, before Proverbs, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Verse 6 and 7. Deuteronomy, please. Proverbs, Deuteronomy chapter 6. Look at verse 6. Let's read all together, please. Are you there? Amen. 6 and 7, ready go. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be a frontlets between thy eyes. That is God's instruction, primarily to the children of Israel, the time of Moses. And God spoke to Moses, and he said, Moses, tell this to the children of Israel. Speak these things to the children of Israel. Look at verse 4. Hear, O Israel. Who is the recipient? The children of Israel. But the principle is also applicable to us. Amen. The same way, if the children of Israel, they were commanded to talk to their children while they were lying, they are walking, they are lying down. Same with us. Same thing. The Bible says, and thou shalt teach them diligently. Notice the word, teach them diligently. Meaning, you as parents, you as father, you are the first teacher for your children. Amen? Not the secular school, not the children's Sunday school, not the pastor, but you as a father, you are obliged, that you are duty bound, that is your primary responsibility and obligation to teach to your children. Amen. Amen? Don't wait other people to teach. You yourself should be the one to teach first to your children. Your house, your home should be the first classroom for your children. Are you listening? Question is that, do you follow these instructions? Do you fulfill this instruction? What kind of teaching? The Bible says, well, encircle the word diligently. Diligently. The Bible is very clear. There is a specific commandment, instruction, how to teach our children. Not just to teach them, but the Bible says diligently. What does it mean? When we say diligently, what does it mean? Consistently. Always. Constant. All the time. It means it requires hard work.
Kaya alisin natin ba yung mindset, pastor, malalaki na yan sila. Ay, pastor, alam na nila yung ginagawa nila. No, that you are neglecting your duty. You are abandoning your duty. The Bible never said, when they are teenagers, stop teaching them. When they are married, stop teaching them. The Bible says, teach them diligently. That means it will never stop. Are you still there, mga father? Ang problema sa ating God, pinapasa natin ang ating responsibilidad sa ibang tao. Teach them about the scripture. Teach them about how to pray. Teach them about Bible verses. Teach spiritual and values. Spiritual values to his family. He teaches spiritual values to his family. Yun dapat ang ating tungkulin bilang isang tatay. Kaya tayo ang leader, tayo ang head of the home. Kaya dapat namumuna tayo, dapat nag-uumpisa tayo, na dapat sa ating banal, wala pa sa eskwelahan, naturuan na natin ang ating mga anak. Kaya mali yung sabi na, ito kasi kulang sa disiplina sa eskwelahan yung anak ko, mali. Kaya kung ang ating mga magulang, doon pa lang sa bahay, disiplinado na ang ating mga anak, pagdating sa eskwelahan, disiplinado na yan. Hindi natin pwedeng ipasa na ang teacher ang magdisiplina sa ating anak. It is our duty as a parent, as father, as mother, to train and discipline our children. Amen. Proverbs 22:6. Memorize ko natin. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. When is training started? A child. Meron tayong sabi ni Evangelist Don, 12 years old, 0 to 12, child pa rin ang dyan, category. 0 to 12, that is child. Child ang tawag, walang teenager sa Bible. Child pa rin yan. So yung anak mo ngayon, ilang taon na yan ngayon, until i-train natin, turuan natin. Amen? Mas madali pang maturuan habang child pa ang anak natin. Pag naglampas na yung God, sa level ng pagiging child, mahirap na yan i-correct. Amen? 12 years old, wala na. Pag wala kang spiritual God na ilalagay sa kanila, mahirap na yan. Kaya mga parents, dalhin niyo yung anak niyo sa church. Kaya isa yan essential. Isa yan ba na mag-reinforce sa kanilang spiritual life? Huwag mag-stop, dalhin sa church. Dalhin sa church. Kahit makulit, dalhin sa church. Kung kailangan pilitin natin ang ating mga anak. Now listen, mga tatay. Kahit mag-excel pa ang inyong mga anak sa secular, nakinig. Kahit mag-excel pa ang mga anak niyo sa secular, sa academic nila, mag-excel sila, mga honor sila, mga kung ano pang mabot nila sa buhay, but pag wala kang spiritual foundation sa kanila, I tell you, Brad, time will come. Time will come, Brad. Mag-collapse pa rin sila. Time will come, lalamunin sila sa mundo, sa system of the world. Kung walang spiritual foundation ang ating mga anak, madali silang mag-compromise. Madali silang madala sa mundo. Mahirap sila mag-stand. Bakit? Walang spiritual foundation. At ba't magkaroon tayo ng gap? Yes, maybe, godly ka ngayon na tatay. Pero pag di mo naturuan ang mga anak mo, Brad, sabi nga, ang lolo, he said, church is essential. Pagdating sa anak, church is optional. Pagdating sa apo, who Jesus is.
mga kapatid, hindi na-sustain. So sabi ng anak, hindi magsimba, pwede hindi na siguro. Gano'n na. Pagdating sa apo, wala na nakakilala kayo. Naging Diyos. Sana hindi gano'n ba? Kung hindi natin i-ano ang ating anak na yun ba, ang magiging apo natin. Kung ang ating anak na yun, pag gano'n, simba dili, pagdating sa apo, imagine na, anong resulta? Kung sa anak mo pala ngayon, sa level ng anak mo, hindi sila talagang seryoso, hindi sila faithful, hindi sila palalapit sa simbahan, ano ang resulta sa apo? Tell me. Do you think pag faithful kung ang ginikadan mismo wala? Amen. If there is something that siguro tayo ng magulang, hindi mataas, wala tayong degree ngayon. Hindi tayo, maybe ang ating nabot elementary lang, maybe high school lang tayo. Pero di ba rin naman, hindi natin sila maturuan about accounting, hindi natin maturuan about computer. Pero but there is something you could teach to your children who is very valuable, and that is spiritual things. Spiritual things. Ang Bible. The Bible ba, ito yung pinaka-the best na textbook in the whole world. Na brad, di ka man marunong sa math, di ka man marunong sa accounting o sa medicine or whatever technology, but the greatest thing na itong lomos ng bata is about spiritual. Teach them how to love the Bible. Teach them how to love the Lord. Teach them that serving the Lord is enjoyable thing. Teach him that being in the ministry is a blessing. Ano na dapat ang ato itudlo? Quite analysis sa ibang mga butang, hindi na maalam sa ibang butang. Pero ba't ang kaalam mo ihatag sa ato sa Ginoo? Alin sa iyang puno? That's the greatest gift na may pasa mo sa iyong mga anak. Gabis ka madulat at sa kalimutan, ang balo nila salamat sa kong ginikanan na nagtudlo sa akon about sa puno sa Diyos. Yan pa tayo. Listen. Ang secular temporary lang. Ang wisdom sa secular temporary lang. Pero ba ang knowledge na makuha mo sa Bible is eternal. At pwede mong mapasok sa next generation. Train up a child in the way he should go. Kino na dapat i-train natin mga anak ba? Dapat sa simula pa lang, sa umpisa pa lang, sa anak pa lang. Kaya again, wala akong magagawang illustration. Ito sila, Brother Ara at saka si Brother GM. Na habang maliit pa yung anak ninyo ba, i-guide nyo sila. It's a privilege na naturuan kayo, naging ganti kayo, naging parents kayo, naging Christian kayo. Kaya yung mga anak ninyo, it's a privilege na. Take time, double time para sa kanila. Dali nyo sa simbahan, ipamura nyo, importante ang simbahan, ipakilala nyo ang Panginoon sa kanila, ipakilala nyo ang Bible sa kanila, na habang lumalaki sila, makita nila ito pala. Ito pala Christianity. Salamat sa ating parents na Christian. It's a privilege. Amen? Kailan natin introduce? Brad, pag napasok ka na yun ang mundo, kumbaga, ang ating mga anak habang bata pa, parang memory. Lagyan mo sila ba ng mga program? Lagyan mo ng program. Habang empty pa, habang zero pa sila, unahan mo na ang mundo. Kasi ang mundo, grabe yan. Oh, grabe yan ngayon ba? Bata pa ngayon, digital na tayo. Digital baby na ang labas ngayon. Puro na lang cellphone, puro na cellphone ngayon. At ang cellphone, pag natin yan na malayan mga kapatid, it will corrupt their mind. Amen? Yes or no? Bakit nag-struggle tayo ngayon? Because na-corrupt ang mind sa mga young people ngayon. Na-corrupt ang mga mind sa mga bata ngayon. Na even elementary pa lang, even preschooler pa lang. Mga kapatid, ang hirap na sa pagkakbrad. Doon na ba na-influence? Diyan na tayo? Teach! Teach! Anong sabi ng Bible? Balik tayo Deuteronomy chapter 6.
Sabi niya, Brad, balik tayo chapter 6. Iisa-isa dito, chapter 6. Verse 6, verse 7, and thou shalt teach them diligently. Sinong sinabihan? Mga tatay. Magulang. Unto thy children, mga anak mo. And thou shalt talk of them. Tatay, when was the last time kinausap mo yung anak mo? Hindi yung usap naman na may gisugo ka. Yung talaga nag-usap kayo, heart to heart na, hindi ba mag-usap tayo? Meron ba akong bagay na hindi alam? May bagay ko ba pinatago sa akin? Amen? I'm serious. Lalo na kayo mga tatay, may mga edad na. Amen. Tatay na may mga teenager na anak. Don't you know, yan yung stage pa na crucial, critical sa mga bata. Yung teenagers years. Kasi ano yung crossroad. Nandun yung explore, gusto nila mag-explore. Gusto nila mag-adventure. Gusto nila ma-experience itong mga bagay na ito. Curious na sa mga bagay-bagay sa paligid. At nature sa tao na gusto niya i-explore, gusto niya i-experience sa mga bagay na ito. And kung wala tayong open na communication sa ating mga anak ba, magtago sila. Lalo na sa mga stage of puberty. Yung nag-change ang mga ng katawan ng lalaki, babae. Nandun na yung kasama yung curiosity. Lalo na ngayon nasa social media na tayo ngayon. Ang dami makita nila, maging curious. And it leads eventually to something na very dangerous. Makita na natin ngayon, social media, anong sinuturo sa mga pelikula? Kuya-kuya, kuya-kuya, kuya-kuya. Sabi ng lalaki, ay, ang magaling na pag-distracting. Istingan ko na. Amo na galing na. Amo galing na kung may uyab. Kita mo? Kung mag-uyab-uyab na. Normal kasi mag-crush-crush yan sila. Normal magkaroon ng crush sila lalaki at babae. Part na silang group. Yes or no? Pero dapat ma-address. Kasi pag yung crush, pag hindi mo na-control, mayroon na silang mga urge, may mga drive na sila. At pag hindi mo na-address, wala kang communication sa kanila, ikaw na tatay, walang access sa kanila, yun ang delikado. Matingala ka na lang, gabi na, maglakat. Nang parang mo hindi, ay, patulungan ka lang sila. Tingala ka, oy, ikandado, kumanto ka nakagawa. Wait ako ba no? Pagtulong mo, ikuwang susi, nagpaduplicate ka rin. Hindi lang padlang ipano sila. Ipaduplicate, pati susi sa motor. Paduplikitan ba na? Nakibot ka na lang. Nadula mo to, ngayon kung kumati nag-andar, giguyo ka na, andar ka na. Dito sa unahan, di ba andar? Relating iba na rin, ngisi-ngisi. Ang mga importante ang tatay. Naantay access sa atong mga anak. Amen? Listen mga tatay na, makinig kayo. Dapat, unang tayo marinig ng ating mga anak na. Dapat sa atin nila marinig yung unang word, I love you. Amen? Dapat hindi ibang tao una sila nakarinig. Hindi yung boyfriend, girlfriend, o crush nila. Dapat if there is somebody na magsabi sa kanila, I love you, dapat tayo lumagulang. Dapat ikaw na tatay, dapat ikaw ang nanay, marinig nila na I love you. Kaya si ma-assured, feel assured ka mga utot. Paghag mo sa anak, na I love you. Grabe yung feeling nila, very relief. Yes sila mga kapatid. Sabi nila, I love pala ako ni Papa. Love pala ako ni Mama. Tanong mo ba, when was the last time sabihan mo yung anak mo na I love you?
Hambalan mo sila. Maybe nag-reveal din sila karon kay never nila na-experience na nabakian sa imo mismo nga tatay na nagsulti kay natin. Sa tatay ko experience pa, wala man ako nakasabi siya verbally na I love you. Pero the moment ihag niya ko ba, for me, parang pakis na to, all in na. Di niya siguro masabi, anak, I love you. Pastor na ko, 2006. Nag-uwi ako sa amin, single pa ako, 2003 I mean. Nag-uwi ako sa amin, matagal ako, nag-uwi mga kapatid. Sir, na-surprise siya, di siya nag-expect nag-uwi ako. Uy, ikaw pala yan, ano? Tay, nag-bless ako. That's the first time, giano niya ako mga kapatid. Gihag niya ako, tapos sinalikan niya ako. Iba, since then, iba ang feeling ko mga kapatid. The first time in my life, gihag ako ng tatay. First time in my life, gihalikan ako ng tatay. Magulang, hintayin mo ba, mapatay ng anak mo bago mo yan? Amen? Riyantok ito mga kapatid, may mga magulang. Gusto nilang ihag, gusto nang buksan ang loob, ihag nila kapit student. Why not gawin mo ngayon? Amen. Amen? Maybe naging mentor ang anak mo kaya never nilang na-experience na. Maybe sa buhay nila, ikaw na magulang, naranasan nilang ihag mo sila. At i-assure mo sila, anak, I'm your father, and all the way, I love you. No matter what, I love you. Yes, perfect si Father mo, but my love is very perfect sa bilang tatay. That's a word of assurance. Are you listening? Talk to them. When thou sittest in thine house, habang nakaupo, kausapin mo sila, sabi ng Bible. Ano pa? Habang naglalakad kayo, with the walkers by the way. Simple lang na lakad-lakad na. Naksi, pag-i-crush mo sa simbahan, no? Nag-crush ka sa simbahan. Kasi kung wala simbahan. Kahit serious ba, o kasuwa ng mga auto. Usapin mo mga anak mo. Ano ba? And when thou walkest by the way, and when thou, ano sa lugar? Liest down. Kausapin mo sila habang naglalakad. Kausapin mo sila kung nakaupo. Kausapin mo sila habang nakahiga. Habang nakahiga. Hindi lang para dapat ba sa mga kasawalan nag-uusap habang nakahiga. Andiyan yung anak mo, Brad. Kausapin mo. Kung walang tayo bukas, mag-busy na, Brad. Anong bakante? Gaupo man siya, galakat ka mo, gapungko, kahigda. Gusto niya. Yun ang sabi ng Bible. Amen? Tapos wala na istorya, tanungin mo siya, anak, kumusta ka? May gusto ka bang sabihin sa akin? Maybe malayo ang buod sa ating mga anak simply because tayo na magulang mga kapatid, wala tayong effort na maging malapit sa kanila.
And maybe, tayo pa ang dahilan na lumalayo ang ating mga anak dahil din po sa atin. Kaya it's about time na mga kapatid, no, na baguhin natin. Kung may pagkukulang tayo sa ating mga anak, then admit natin at gawin natin. Baguhin natin at mag-double time tayo. When thou liest down, anong pagsunod? And when thou Rises up. paggising, pagbangon, pwede mong kausapin. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and these shall be as frontlets between thine eyes. Para siyang katulad ng isang taling mga kapatid, ilalagay sa kanilang kamay, tapos dito po sa kanilang forehead, ilalagay nila. Frontlets in thine eyes. In thine eyes. A godly and biblically father, he gave a quality time for his family. Number 2, he teaches his spiritual values to his family. Ibig sabihin, tayo ang unang teacher sa ating pamilya. Bago pang church, bago pang eskwelahan, doon sa ating bahay, doon na, nag-uumpisa na po mga kapatid ang pagtuturo sa ating mga anak. Number 3. Diyan ba tayo? Amen? Number 3, a godly father disciplines with love. Amen? A godly father disciplines with love. Bakit nilagay talaga with love? Kasi pwede tayo mag-discipline without love. Pero ang gusto ng Bible, na ang ating pag-discipline, coupled with love. Hebrews 12, verse number 6. Anong sabi ng book of Hebrews? Hebrews chapter 12, verse number 6. Hebrews chapter 12, verse number 6, the Bible says, beginning verse number 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Underline the phrase, for whom the Lord loveth, he chasteneth. That is discipline with love. Amen? Biblical discipline is an expression of love, not anger. It seeks to correct and restore rather than to harm. Ano daw ang purpose? Ang disiplina, mga kapatid, that is our expression of love, not anger. Siklet. Pag may instruction ako, tapos matagal, hindi ini-ignore niya talaga. Ang dami ko pang mga warning, mga ganun. Pero pag multiple na, tapos parang gina-ignore, di ko na mapigilan talaga. Paluin ko siya. Sabi ko, paluin kita, kaya may violation ka. At ito yung violation mo. Ikaw, di ka nag-obey kay daddy. Several times, I told you already, do not do this, don't do this. So now, you violate the rules. Now, okay, because daddy loves you, I will follow you. So how many follow do you like? 5, 4, 3, 2, 1. You choose. Ibigin na. Huwag mo bang ano? Sabi niya, ano? Why only one? Your violation is great. Your violation is great. Not one. So, how many follow?
Kita ko, barok na. Bata pa, kabalo na siya ka. Ganun na. So dahil sabi ko, nang violate ka, dahil yung palo. Ano ka? Dapa. Ayaw kong dapa. Padapa ko, ayaw ka lang. So, sabi ko, no, kay mali, ako ang mali mo. 3. Grabe nang iyak niya, di pa na paano. So, panukin mo talaga. Pero sometimes, ginakawag ko muna. 5. 4. Pag nag-abot kayo ng 0, talagang patukan ko. Kasi pag hindi ko gagawin yon, masanay siya. Pag-count na yun si daddy. Count lang. Di ba yan totoo? No! Hindi, ipafeel ko sa kanya na pag mag-abot ng 0, nag-count ako at naubos yung number, talagang ipatuka ko talaga. Para matauhan siya na next time, si daddy pag nag-count na, pag nag-abot na kanina, yeah, daddy! Yes, daddy! Alam niyo na, sabi ko, don't wait for daddy na maubos yung number. Suwadin mo na. Para di niya ako mabili na paano agad. Yun ang style namin ni Mabili. Ikaw ang muna. Marok din. Eh pag may subo siya sa amin, siya na rin mag-count. 5, 4, 3, ikita mo na nga bata ka marok. Pag may gusto siya, sila naman mag-count sa amon. No, I said, ang counting para for the parents only. You are not allowed to count to mommy and daddy. If you count mommy and daddy, I will follow you again. Dapat na implant, dapat na i-calculate, dapat na instill sa murang edad ng bata. Kasi pag wala kang gagawin, linyit ka ng tatay, alam mo ng baliktad, tapos wala kang ginawa, someday na hindi na yung gawin ba, mag-upgrade yung anak mo sa maling gagawin niya. Pag ikaw na tatay ba, i-ignore mo ang mali, okay lang mali. I will tell you that someday ikaw ang kontrolin ng anak mo. I tell you. I'm serious. Kung sa kamay pa lang ba, hindi ko na siya. Sabi nga, habang maliit pa, dapat, sapsapan mo na ba? Sapsapan mo na, i-pruning mo na. Kasi pag dako na na ba, mahirap ka na. Mahirapan ka. Kaya parents, you will be the one to be blamed kung someday, ang anak mo gaglinyan simply because ikaw matatay, linyan man. Anak mo walang disiplina, resulta yan sa tatay na walang pakialam sa anak. Sabihin nyo man sa akin, si Pastor Estricto, yes, of course. At ang nagalit, hindi naman disiplina. I see to it bad, disiplina ko anak ko. Pero dapat tingnan nyo muna yung anak ninyo. Kasi pangit ba na masabihan tayo sa labas, mga unbeliever, ano man yung mga anak ng mga baptist, ano man yung mga membro dyan sa liberty, walang mga disiplina ang kanilang anak. Ba't magbumiraw sa atin? Pangit pakinggan na masabihan tayo ang ating mga anak, ating mga apo, mga anak na walang disiplina. Amen? Anak ka ba? Anak mo, tawag-tawagin ka sa pangalan mo, singgit-singgitan ka, kadlawan mo lang. Anong klaseng magulang ka? Anong klaseng lululula ka? Nakita mo, mali ginagawa ng apo mo, mali ginagawa ng anak mo, wala kang ginawa? Konsentidor ka. Diyan na tayo. Pangit ang isang magulang, tatay, nanay na konsentidor. Hindi yan godly na tatay, hindi godly na nanay, ang magulang na konsentidor. Someday, ikaw magsakay kung konsentidor ka sa mali na ginagawa ng anak mo. Di bali kung try ka ng ibang tao, di bali kung try ka ng ugangan mo, di bali kung try ka ng bayaw mo, as disiplina mo
sa bata mo. Na-mention ko ito kanina. Tingnan mo yung nagbasa kayo gawanggat sa Tacloban, 14 years old, 15 years old. The other day, Friday, may mga tatlong estudyante doon sa, mga kapatid, sa Cagayan Valley. Nakalimutan mo yung bayan nila doon. Nakuhaan ng mga armas. Estudyante din. Nakuhaan ng armas ng mga pulis. Imagine mo, mga minor de edad may armas. Maging parto sila na Tacloban kung hindi na interest. Nangyari, ganitong araw, doon sa Tacloban, the following week, may nanaksak doon sa Cavite. Grabe. Grabe na ngayon. Ang tanong, anong ginagawa ng magulang? I-trace up mo ba sa magulang? Kaya ako naniniwala, ang bata na kargado disiplina, dahil hindi gagawa ng kabalas ko na. Ang bata na disiplinado, hindi gagawa ng mga bagay na nakakasakit sa kanyang kapwa. Maybe itong mga anak na ito, nagpapangguli, maybe hindi naka-experience ng love sa kanilang magulang. O maybe hindi kinapurit sa kanyang magulang. Anong ways to discipline our children? Correct with patience. I-correct natin, hindi nila makuha agad kaagad-agad. Is be patient with them. May instruction tayo, siguro din na makuha kayo, pero tuloy lang. Tuloy lang ba? Be patient. Number 2, explain why discipline is necessary. Amen. Kailangan may knowledge ang bata. Hindi ka napalo ng palo. Dapat ipaalam mo bakit mo siya paluin. At anong consequences pag nagawa silang mali. Dapat maliwanag sa bata. Kasi pag palo ka lang ng palo, tapos hindi mo sinabi bakit mo pinapalo, at bakit mo siya ipalis mga kapatid, nahirap tayo magkaroon ng bitterness. Kaya dapat i-explain mo, ipalo kita kasi ayaw kong lumaki ganito ka, ayaw kong lumaki ka na, tama yung ginagawa mo, mali yung ginagawa mo. At dahil mali, ikukurit kita bilang tatay. Explain. Importante mga kapatid ang pag-explain sa kanila kung bakit natin sila dinidisiplina. And of course, always assure your children with your love. After natin ipalo ang ating mga anak, i-assure natin. Hindi tayo bitter sa kanila o galit, but ating express ang ating intention na dapat natin sila i-correct. Assure your children with love. For whom the Lord loveth. Ang Panginoon, mga kapatid, sabi niya, kung sino yung kanyang iniibig, kanya pong kino-correct. Kanya pong dinidisiplina. At ano sabi niya? Verse number 7, sabi niya, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Kaya may proposal ngayon na ibalik daw yung mga teacher na mga stricta. Ibalik daw yun. Marami na. Dahil sa nangyari sa Tacloban ba, maraming nagasigaw, nag-request na ibalik yung dati, yung mga teacher na talagang mag-impose ng discipline. Which is, pabor, na pag nagkabalik ka ng una, ginapasitik, hindayin kami. Ganun. Tapos, lagyan pa rito ng libro, lagyan pa ng libro ang aming ganun kami. Pag nagdating classes kami, the following day, ang punishment sa amin, wala ka, sitting in the air, naka-bend pa yan, hindi ka ganun. Ganun pa, lagyan ng libro. Pag hindi magsabi si teacher, tama na, kawawa ka. Pag na-late, bunot ng hilamon. Pahilamon kami. Tapos na-plastic ka mo,
Linya kami, tatlo. Oh, ala, lupang hinirang. Oh. Late mo. Tapos di ka kasunod, sa room, mag-late ka. Magsabi ka, good morning, teacher. Magsabat ba siya? Good morning. Ato ka dito sa room. Good morning, classmates. Good morning. May I come in? Magsagot sila. Yes, you may come in. O, that's the time na kasunod pa. Ako na tayo mga grade 1, grade 2, grade 3. Pag maghihin kami, ma'am, may I go out? Pag yung magambal sila, yes, you can. Di ka pwede. Ihi ka na lang ka. Hindi magbuwa-buwa ka lang diyan daw idol ka lang sunod duwa. Hindi. Malisensya ka na ma'am, may I go out? Or you go? O, to the comfort room, ma'am. Okay. 2 minutes. Ako, that's the past 2 minutes. Kaubong din. That is my military base. Mga kapatid. Ang aming teacher ng una, pag mga meron siya dalawang stick, eyes on the board! Ipagpag mo niya yung stick. Oh, hey! Stand up! Hindi ka magtindaw ka. Ngayon, wala ka ganun. Why, sir, ikaw ba hindi ka pamatin? Dahil kayo sa mga DSWD, dahil kayo pamilihan, wala nang disiplina. Anong resulta? Mga generation, nag-produce tayo ng generation na mga walang disiplina. Kaya tingnan mo mga yung people, walang mga disiplina, walang respeto. Dahil sa DSWD, dahil sa batas na yan, na juvenile child, na di ka na piling di mo na piling akida, di mo na piling sabihan ba ng estudyante kay Bernard ang Diyos. Kita mo? Ikaw na magulang, ikuha ka ng karapatan, di ka piling mamalo sa anak mo. Kaya DSWD kalaban, kita mo na, anong klaseng batas? Si Moses, sa time ni Moses, ang mga stubborn, mga rebellious dyan, patayin. Mga glutton, patayin. Mga tamad, patayin. Rebellious, patayin. May permit, kalat ka rin sa outside of the city. Ang mga elders ang mag-decide. This is my son, is rebellious. This is my son, is glutton. This is my son, is lazy. Papatay. Pag i-apply sa mo, patay ka na. Why didn't? Hello, yan? Kung ibalik natin yung batas ni Moses, kung andito ngayon overtime or under dalawa ngayon, iwan ko na kung may natira. Yung mga young people. Basahin mo ang Bible, Exodus. Kaya si ikaon, may gawang kaibigan. Di ka pa narapo sa lamisa? Ara ng gripo, di pa ka marunong limpyo? Huwag nagkasakto? Pero damong yapon ng tabang ng mga plato? Magtig-ang, ara ka dukot, butangan lang sa pandayon, bugas, butang-butawon, magtig-ang madayon, tinan sa po na itong dukot to. Kadamon-damon sa dukot, butangan mo na yung bugas, sa bawal mo, kapag na ang proseso na. Dahil cellphone, nagkaon cellphone, nagapat cellphone, ulang na lang sa silan mag-cellphone yapon. Hello, dyan ba kayo? Mga tatay ba? Kumusta? Sino man tayo mo pa mag-disiplina sa anak niya? Anong mas masakit ba?
ba? Idot na ba? Sakiton, masakitan ta, tama? How much mo kung anak mo, iban magpalo, brad? Dapat ginikanan, nag-away, ginikanan to ginikanan, dahil lang sa bata. Tama? Kaya, brad, hindi nyo hulaton. Hindi trabaho ni pastor magdisiplina sa anak ninyo. Di ko bata ang anak ninyo, brad. Amen? Kamu, brad, ang ginikanan. Kayo na tatay, brad, trabaho ninyo yan. Si pastor, brad, mag-reinforce lang ko. Mag-alalay lang ako. Pero ang primary yung mayroon and responsibilidad, kayo, brad, ang magulang. Tama? Kaya mag yung sabihin, si pastor, abi, kulang sa tudlo. Kaya abi, ditudluhan ni pastor. Ano may ditudluhan ni pastor? Na si pastor, nagkaroon ng may surat. Discipline. Importante ang discipline. I thank the Lord na ang tatay ko, mga kapatid, lumaki pa rin sa disiplina. Oh. I will tell you. Hindi mo may masyado palasaway ng mga bata, pero of course, bilang bata, minsan, mawili ka. Pag uwi mo ba, mawili ka maka tuwa-tuwa dito, hulin-hulin. Tapos minsan yung tumpo, nagawasak ko dahil. Aga pa kami. Pag-uso naman damang, alas 5 pa. Itintingin ako dito sa buwan, sa mangga. Ito. Tuwa kami. Pagkitaan kami ng tatay, hindi sa magsakog kami. At dito kami kasi nasaka, dito sa buwan. Dito sa mangga, kapag buha pa ng mga damang na kung aga pa, early pa. Ito na, mga alas 5. Buta na yung puspuro, buta na yung pangkahon. Ito na yun. Akin si tatay ko sugba niya sa bagang damang. Nagpanglang po sa mga budalan kami. Usahay naman, plastic ko. Hindi sakto, puno din din plastic ko. Pagdamo na plastic ko, puno-puno. Orange, yellow, blue. Talita-lito, i-gabuhok na nga yung mamon. Tapos ako na, kita-kita na yun, gambundam na yun. Spila na yun. Kaya ano, bato, kita, nagsikwinta. Pag ano ni tatay, nastikuha, pero nastiko, nagaw niya magkainom sa amon. Kaya mandi sa diyan. Mga memory ko mula sa mga dragway ka pa ba? Kung may masilpon sa ito, enjoy. Pero bisa mawili ka na. Imbestig sa rakong natin sa rakong na. Okay na. Nalingaw na. Pero na. Mabundaran. Amo na. Pero ginakorek. Para this time, kapalo ka, kapag hapon na, pulit ka na. May time maglaro. Pero may time din dapat trabaho. Dapat sabihin natin, dapat i-impose natin. Mga magulang, huwag nyo rin i-deprive ang inyong mga anak na hindi maglaro. Kasi right ang bata na maglaro. Pero hindi din forever sa lahat ng panahon maglaro. O GR, upo properly. Balance. Amen? Hindi din puro trabaho. Bigyan mo ng right ang bata. Balance mo ito. Kay partner sa growth nila. Again, a godly father disciplines with love. Kung tunay kang godly na father ka, hindi mo hiwalay. Hindi mo itolerate ang anak mo. Kasi ba, lalaki sila at mag-reflect sila ba, anong ugali ng anak mo ngayon, babalik sa iyo. Bilang isang tatay. Wala ka piling sisihin, kundi tayo na tatay ba. Kung paano natin didisiplina ang ating bata. Amen. Lastly, number 4. Verse number 1,
a godly and biblically father. He gave quality time for his family. Number 2, he teaches spiritual values to his family. Number 3, a godly father disciplines with love. And fourth and last, a godly father leaves a godly legacy. Amen? A godly father leaves a godly legacy. Mag-iiwan siya ng godly na legacy. Joshua 24:15, last verse natin basahin. Joshua chapter number 24. Joshua 24:15. 24 verse 15. Let's read please verse 14 and 15. Read it, go. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your father serves on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in this land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? That is legacy of Joshua. Sinabihan niya the children of Israel, this is his parting words. Before he died, he let them choose. He let them choose whether they will follow or not, whether they will serve the God of the other side, the gods of the Amorites, or they will serve the God of Israel. But Joshua said, but as for me and my house, that is a strong statement. But as for me and my house, that is his family, we will serve the Lord. That is a commitment. That is a declaration of Joshua that whatever happens, no matter what, he and his family is going to serve the Lord. He is not dependent on other people. He is not dependent sa opinion ng ibang tao. Hindi siya dependent sa commitment ng ibang tao. Hindi siya dependent sa decision ng ibang tao. He said, but as for me and my house, we will serve the Lord. That means Joshua said, whether you like it or not, you might follow or not, yet me and my house, we will follow the Lord. Maybe you will serve it or not, but me and my family, we will serve the Lord. That is a personal commitment. That is a personal choice. That is a personal dedication to the Lord. And Joshua said, but as for me and my house, we will serve the Lord. Listen, fathers, the greatest inheritance is not wealth, but faith. A legacy of loving and serving God can influence generations. Amen. Whether you like it or not, pag namatay tayo, God, nagbibigay tayo sa kanila ng legacy. Mag-iiwan tayo sa kanila ng legacy. And that legacy is two things. A good and godly legacy or evil legacy. Ano ang ibigin natin sa ila? Anong iwan natin sa kanila na matatandaan nila? At i-emulate nila? At sundin nila sa atin? Take note, Brad, we can influence whether bad influence or godly influence. Hindi ka pwede ba magsabi, wala kang influence. Meron talaga. Mabuti man o hindi. Pag nawala tayo, God, mag-iiwan tayo sa kanila. But I hope and pray na sana mawala na tayo one day. Like Joshua, Brad, maalala tayo ng ating mga anak, ating pamilya, ating susunod na henerasyon na masabi natin, we will serve the Lord. Ma-encourage natin sila also to serve the Lord sapagkat nakita nila
na tayo, nung buhay pa ba, we are serving the Lord. Teach your children to serve the Lord is the best way. Teach your children that serving the Lord is rewarding. Teach your children that serving the Lord, mga kapatid, is the best way. Amen. Fathers, don't stop serving the Lord. Amen. Don't quit serving the Lord. Magpatuloy kayo. Saan man kayo. Magpatuloy, magpagamit kayo sa Panginoon Diyos. Huwag kayo ba mag-stop. Isa sa mga bagay pinasalamatan ko sa tatay ko. Walang pera, wala mang material na bagay pinamana si tatay namin. At isa sa mga bagay na appreciate ko, at until now na-appreciate ko mga kapatid, na ang tatay ko nagayat kami sa simbahan. Nagayat kami sa simbahan. Ginadala kami sa simbahan. Galagmay pa kami, ginadala kami sa simbahan. Tatay ko fundamental Baptist. I'm so glad na meron siyang influence sa amin. Pinakita niya sa amin that Sunday is important. Serving the Lord is important. And the reason ba, nandito kami ngayon. Thank God, dalawa kami naging pastor. Isang ate ko, sikal sa aming panganay, naging asawa ng pastor. Si Ninang Mary, nakapunta kami doon sa Bohol. They are in the ministry. Ang anak ng ate ko, panganay niya ng anak, naging asawa ng pastor. Aking pamangkin na isa, anak ng ate ko, naging pastor, si Pastor Gia, nandun sa Maasim, Sarangani. What a blessing. Wala mang kami, may pamilya na negosyante, wala mang kami pamilya ba nag-abroad, wala mang kami siguro pamilya na mga pamangkin ko, mga kapatid ko, nakapagpundang ng bahay, 2 story, 3 story. Wala man siguro. But the godly thing, ang greatest thing na nabilin sa tatay ko ba, na nagayad ka kami sa spiritual. And that is a lasting legacy. And that is a very rewarding. And that is not the greatest wealth. Kaya material na bagay ba, pwede na masira. Pero yung pag-serve sa Panginoon, that's the greatest gift na pwede natin iwan sa ating Panginoon. A godly father leaves a godly legacy. Ang tatay ba, nag-godly biblical, nag-iwan ng godly legacy. Ang picture na ito ba, simple lang, pero maraming message. Amen? Ang picture na ito, pag i-analyze mo ba, may message. Number 1, bonding, ang bond between father and son is priceless. Thank God for Joshua. Thank God for Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tatay, make a commitment tonight. Lord, help me that me and my house, by your help, by your grace, we can serve the Lord together. Huwag mong hayaan ba na magkawatak-watak kayo, tatay? Huwag mong hayaan ba na wala kang anak na hindi magsimba? Dapat asawa mo dapat dito. Dapat anak mo dito. Masarap maglingkod kasama ang anak. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. A godly father leaves a godly legacy. Every head bow, every eye closed. Gracious Lord and loving Father, thank you. Thank you, Lord, for this evening. Thank you for your grace. Thank you for this instruction, reminders, exhortation, and rebuke. Nag-i-allow mo marinig namin tonight. Oh Lord, I pray
that you would help us na maging godly parents. Help us na maging godly and biblically a father. I pray for all our fathers today and even this evening, Lord, na magawa namin at maibigay namin ang quality time for our family. There is no substitute for quality time. Money cannot substitute. Toys cannot substitute and even material things. Time, Lord, is the greatest gift we can give for our family. Our family, Lord, right now is under attack by Satan. That's why, Lord, tonight I pray, help each and everyone. Help each every family member of our church to be strong family, to be strong fathers, to be a strong parents. Help them, Lord, to teach the spiritual values to their family and children. Teach our fathers, Lord, and help our father to discipline with love to their children. And most of all, I pray that you help our father to live a godly legacy. Oh God, tonight, please, I beg on you, on behalf of these people, na Lord, tulungan niyo po kami, na maging role model kami, mag-set as an example kami sa aming mga anak. Na Lord, wala sana silang marinig ng mga negative things, negative comments galing sa kanilang mga bibig, na kanilang dinaslander ang pastor, asawa ng pastor, pamilya ng pastor. Dapat walang pamilya na sinisiraan, nagsasabi ng negative sa harap ng kanilang mga anak about sa church, about sa pastor. Dapat ang marinig ng anak ay Lord magpapasalamat, appreciation galing sa kanilang mga bibig. Kasi kung kami, Lord, critical kami, maging critical din ang aming mga anak. Kung murmuring kami, magiging murmurer din ang aming mga anak. Kung mag-complain kami, possible ang aming mga anak, maging complainer din. Kung ano ang kanilang naririnig, susundin at gagayahin nila sa amin. Kaya Lord, tonight, please help us na maging role model, good example sa aming mga anak, especially sa aming mga tatay. Lord, yes, we are not perfect, but thank you, we have a perfect God. We are not perfect, yes, but we can improve our pagiging father. We can improve ang aming relasyon sa aming mga anak. Kaya Lord, tulungan niyo po kami. I do not know, maybe may mga tatay dito, Lord, na malayo ang kanilang relasyon sa anak. This is a good reminder sa amin, Lord. It's not too late. Kausapin namin ang aming mga anak. I-assure namin ang aming mga anak. I-hug namin ang aming mga anak. When we can, Lord. Habang makaya pa namin, hanggat magawa pa namin. Help us, Lord. Help us na mawala ang pride. Minsan ang tatay may pride. Mahirap mag-admit na may mga failures din. But Lord, help us to masit aside ang pride for the sake, for the welfare of the family, ma-restore ang family, ang relasyon sa anak. Lord, we should do it. And thank you for this evening, Panginoon. May request everybody to please them. And tatay, kung narinig mo itong mensahe ito ngayong hapon, hindi ka ba makapagpasalamat? I do not know in what area. But could you say, Pastor, salamat sa message, salamat sa reminder, and please, Pastor, help me to pray. By the grace of God, Pastor, sana ma-improve ko pa ang aking pagiging tatay. Ayoko lang na maging father ako. I want to become a dad to my children. I want to become a dad for my family. Pastor, would you please pray for me? Yes? You can pray together. You can come to the altar. The altar is open. You can pray together. And maybe, okay? Also, Nana, you can pray for your father. You can pray for your husband. Young people, you can pray for your father. It's about time to pray also for your father. You can pray together. Young people, come on. I-pray mo, baby. Wala pang tatay mo dito. Wala pang tatay mo dito. You can pray. Na sana one day makasama mo ang tatay mo. Maybe hindi pa safe si tatay mo. But you can pray and ask the Lord. How about the other stuff?
natin sa Panginoon. Huwag natin pairalin natin pride. The Bible is our final authority. Magsubmit tayo sa Kanya. It's not a pastor's message. It's the word's message. It's God's message for us. May failure tayo, aminin natin, nagkamali tayo. May pagkukulang tayo, aminin natin, pagbaba tayo sa Panginoon. And we can ask God's help. We can ask God's strength upang maitapan natin ang ating pagdala sa ating mga anak. Magiging effective pa tayo ng tatay para sa ating mga anak. Amen.